ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Multimilyong pisong halaga ng smuggled na frozen products mula China nasamsam ng NBI sa Marilao, Bulacan. Low pressure area sa silangan ng Batanes, ganap ng bagyo pero posible pang lumakas. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba sa unang araw ng Oktubre sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, security guard patay matapos magbaril sa sarili sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Alaysa Valdez posibleng magbalik aksyon sa susunod na All-Filipino Conference. At sa showbiz pattern, Batman, kauna-unahang superhero na binigyan ng star sa Hollywood Walk of Fame. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nasamsam ng National Bureau of Investigation o NBI ang multimilyong halaga ng mga smuggled na frozen products mula sa China. Ang matagumpay na pulis operation na yan ikinasa sa Marilao sa Bulacan. Ang buong detalye ihahatid sa atin live ni Val Gonzalez. Val. Miss Karen at Tayuel, bit-bit ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang search warrant na nilabas ng Malolos City Regional Trial Court ay sinalakay itong malaking compound na ito dito sa 3M compound Santa Rosa 2, Marilao, dito sa lalawigan ng Bulacan. Pinaunahan nitong si NBI Director Jaime Santiago ang inspeksyon sa loob nitong CS Cold Storage and Processing Plant Corporation sa pagpasok ng mga operatiba ng NBI tumambad sa mga otoridad. Ang multi-milyong pisong halaga ng mga chemical products dahil ang karne ng baka, karne ng manok at mga produktong agrikultura. Bukod sa kahong-kahong mga bulok na mga sibuyas at bawang, ngayon ay nadiscover na rin ng NBI at Department of Agriculture National Meat Inspection Service o NMIS ang mga karne ng kalapati o pigeon meat. Mayroon pang mga frozen na palaka o bullfrog, seafoods, maging kahong-kahong mga french fries. Lahat ng mga ito ay mga puslit na mga produkto na galing sa China. Sa inisyal na pagtaya pa lang ng NBI, nasa 200 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam nilang mga smuggled na produkto. Pero hindi pa tuwirang sinisimula ng NBI at NMIS ang aktual na pag-iinventaryo dahil binihintay pa hanggang sa mga oras na ito ang mga opisyal ng Bureau of Customs o BOC. Ayon dito kay NBI Anti-Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotok, patay pa lamang sa mga resibong kanilang nasamsam, hindi na bababa sa 120 milyong pisong tax ang tinatayang buwis na hindi nababayaran ng sinalakay na cold storage facility. Ito ay mula taong 2021 hanggang ngayong 2024. Sabi ni Director Santiago, 2 Pinoy at 1 Chinese national ang kanilang subject sa follow-up operation na siyang rehistradong nagmamay-ari nitong sinalakay na kumpanya. Walang nahuling tao o individual sa malaking warehouse na ito ng salakayan ng mga operatiba ng NBI. Natunto ng warehouse matapos na mapasok ng mga otoridad ang secret group sa social media kung saan sila nag-aalok ng kanilang mga smuggled na mga produkto. Kasong agricultural smuggling ang isasampa ng NBI laban sa natukoy ng mga registered owner nitong cold storage facility. Sa ngayon ay gwardyado at kontrolado na ng NBI ang malaking warehouse nito habang nagsasagawa ng patuloy na investigasyon. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa live report na yan, Val Gonzalez.
Matapos naman ang hindi inaasahang pamamaril ng PBA player na si John Amores sa isang nakaalitan sa laro ng basketball, payapa itong sumuko at tuluyan ng kinasuhan ng attempted murder. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulias. Kinasuhan na ng attempted murder ang PBA player na si John Amores matapos silang sumuko ng kanyang 20 anyos sa kapatid sa Lumban Municipality Police Station sa Laguna nitong Huwebes ng madaling araw. Ito'y matapos masangkot si Amores sa pamamaril sa kapwa nito basketballista na si Lika Calda kasunod ng kanilang laro sa Lumban. Sa panayam naman ng DZRH kay Laguna Provincial Police Spokesperson Lieutenant Colonel Jojo Sabeniano, sinabi nitong posibleng ibaba sa attempted homicide ang kaso laban kay Amores kapag natapos na ang investigasyon. Paliwanag nito, ang biktima mismo ang nag-abang kay Amores bago pa mangyari ang pamamaril. Nasa kalsada na po. Ayon sa kanya, alam niya ang shortcut papunta rin sa dadaanan ni Amores doon sa may Talanguno. Nauna po siya doon sa dadaanan nila. Pagdating po doon, at nagkahamunan pa rin po sila doon. Okay. So inabangan niya. Inabangan niya. Ang nag-abang ay yung binarel. Oo po, yung pong binaril po. Samantala, kasalukuyan ng hinahanap ng kapulisan ang baril na ginamit ni Amores matapos umano nitong ihagis dahil sa pagkataranta. Batay sa inisyal na investigasyon, sumabog ang naturang baril dahilan para kumalat sa daan ang 6 na basyo ng balang .357. Sabi naman ni Sabeniano, maaaring madagdagan ang kaso laban kay Amores dahil posibleng paltik o homemade lamang ang baril na ginamit nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakatakda namang iharap si dating Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. kasama ang 2 iba pang testigo para sa ikapitong pagdinig ng Quad Committee. Tutukan natin ang mga pinakahuling balita sa live report ni Milky Rigunan. Manang Milky. Karen at Duel, sa umpisa pa lamang ng hearing ng Quad Committee, agad na pinatawa ng contempt si NAPOLCOM Commissioner Edalberto Leonardo. Ito ay sa pagtanggi na nakapag-meeting siya kina Rodima Garma, dating police colonel ng Central Visayas Regional Command ng PNP, CIDG sa mga miyembro ng PMA class 1997 at 1996. Ito ay naganap sa DPWH office sa Davao noong June 2019 at napag-usapan umano ang tinatawag ng Davao Template. Sa interpellation ni Abacling on Party Representative Joseph Ethan Paduano, ang chairman ng House Committee on Public Accounts, sinasanakay sa meeting ang Davao Template. Sa meeting kung saan ginawa ang Davao Template, nandun umano sina dating Pangulo Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa, at Delaro at si Bongo. Sa informasyon ni Paduano, ito ang isinagawa 3 araw bago ang mga sunod-sunod na patayan sa mga bilangguan na merong kinalaman sa illegal drugs. Kabilang na dito ang pagpatay umano ng Chinese traveler sa Davao Penal Farm sa Davao City. Hanggang sa ngayon ay hindi pa nagmamanifest ng kanyang attendance sa Quad Committee hearing si Davao City Representative Paulo Duterte. Sa unang address nito sa komite na siya ay magtatanong sa mga resource person tungkol sa illegal drugs at extrajudicial killing. Para sa MBC TV Network News, ako si Maraming salamat Manang Milky Rigunan live mula sa mababang kupulungan ng Kongreso. Nalusutan naman ng isang babaeng nagpakilalang military intelligence officer ng Philippine Army ang mahigpit na seguridad sa Ninoy Aquino International Airport nang makapasok ito sa paliparan. Napaniwala ng naarestong sospek na si Sheena May Tag-at, 31 anyos, ang Lockheed Security Agency sa NAIA Terminal 3 at may isang linggo rin itong labas-pasok sa paliparan at nagbibigay pa ng order. Ayon kay Erlinda Bulawit ng Lockheed Security Agency, nagpakilala si Tag-at na appointment officer at bagong security head chief ng New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Ilang secure ng Lockheed
na nakamonitor sa CCTV ang nakapansin sa pagdilibot nito sa airport complex nang walang NNIC access card. Sa isinagawang background check, natuklasan na wala ang pangalan nito sa master list ng mga individual na may valid NNIC airport access at hindi rin ito konektado sa militar. Samantala, dodoblehin at gagawin ng 30 araw ng Department of Education o DepEd ang Vacation Service Credits o VSCs ng mga guro sa isang buong taon. Ito ang inanunsyo ng kagawaran kaninang umaga na mula sa 15 araw ay dodoblehin na nila ang VSCs na maaaring gamitin ng guro para mag-offset ng kanilang absent. Mag-uulat si Edniel Parosa. Dinoble ng kagawaran sa edukasyon ang Vacation Service Credits o VSCs ng mga guro sa buong taon. Mula sa 15 araw, gagawin ng 30 araw ang VSCs na maaaring gamitin ng teachers para mag-offset ng mga absent dahil sa sakit at emergency o para makarecover sa kaltas kapag panahon ng bakasyon. Batay sa DepEd Order No. 13, 0/2024, na nilagdaan ni Secretary Sani Angara, kasama na sa leave credits sa mga gurong na hindi bababa sa 1 taon ng serbisyo, maging ang mga bagong hire na teachers sa loob ng unang 4 na buwan ng school year. Maliban sa karagdagang vacation service credit, binago rin ni Angara ang kalkulasyon ng dagdag na VSCs depende sa overtime ng mga guro. Bawat oras na extra trabaho sa isang school day, madadagdagan na ng 1.25 hours ang VSC habang 1.5 hours naman ang dagdag credit tuwing holiday. Kada aplikasyon naman ng VSC ay dapat maaprubahan ng Schools Division Superintendent. Ibinida ng DepEd na refleksyon ito ng kagustuhan ng ahensya na masukulian ang dagdag trabaho ng mga teacher na nag-iimplementa ngayon ng bagong matatag kurikulum. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bad news para sa mga motorista, nakaamba ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa unang araw ng Oktubre sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, 30 centavos hanggang 60 centavos ang posibleng increase sa kada litro ng gasolina at 65 hanggang 90 centavos naman sa diesel. Posible namang maglaro sa 40 hanggang 50 centavos ang galaw sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, kabilang sa nakaapekto ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan at iba pang geopolitical tension. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Bagong COVID XEC variant di dapat ikatakot ayon sa health expert. Si IDG Chief Torre tutugisin ang mga pugante kahit magtago pa sila sa lupa. Para sa MBC TV Sports Exclusive, Alyssa Valdez posibleng magbalik aksyon sa susunod na All-Filipino Conference. At para sa Showbiz Spotted, Manny at Jinky Pacquiao full support sa first day of school ng kanilang anak na si Mary sa London. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para sa mga magsasaka. Layunin ng batas na ito na ibaba ang presyo ng mga pagkain, mas magiging accessible at itaas ang pamumuhay o antas ng pamumuhay ng mga magsasaka. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera.
Papatawan ng parusang habang buhay na pagkakakulong at 5 beses na mas mataas na multa ang mga mapatutunayang gagawa ng krimeng economic sabotage. Ito'y matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na naglalayong ibaba ang presyo ng mga pagkain, gawin itong mas accessible at iangat ang kita ng mga magsasaka. Ipinunto rin ito na mula pa lang nitong Enero ay umabot na sa higit 3 bilyong piso ang halaga na nawala sa gobyerno ng dahil sa smuggling. Para sa Pangulo, bahagi ng pangarap nitong bagong Pilipinas, panahon na para manaig ang hustisya laban sa mga umaabuso sa sistema. Today, we come together not merely to protect but to uplift the very hands that cultivate our fields and that fish our waters, as we embark on the pivotal journey of enacting the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Let me be clear. This law does not just target the masterminds. It holds all accomplices accountable. Financiers, brokers, employees, even transporters. Sa ilalim ng bagong batas, mas pinaigting nito ang mga mekanismo ng Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, kung saan itinuturing na ngayong bilang economic sabotage ang smuggling, hoarding, profiteering, cartel at pagpopondo sa mga krimeng ito. Maganda naman ang naging pagtanggap dito ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at House Speaker Martin Romualdez na pawang nagbabala ng zero tolerance sa mga magbabantang manipulahin ng merkado at i-destabilize ang food supply ng bansa. Naniniwala naman ang mga mambabatas na ang pagpirma ni PBBM sa naturang batas ay sumasalamin sa hindi matatawarang commitment nito para pangalagaan ang food security ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Posible namang maging independent si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta matapos nitong alisin o alisan ng komite sa Kamara, bagay na hindi naman ito kinakakatakutan, lalo't ganun din naman daw ang estado ng ibang miyembro ng mababang kapulungan. Narito ang ulat ni Jackie Resho. Posibleng maging independent sa Kamara si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta kapag hindi siya nakasama sa minority bloc. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni Congressman Marcoleta na nais niya at naaayon din naman sa batas na sumali siya sa minority bloc matapos matanggal siya bilang miyembro ng 5 malalaking komite sa Kongreso. Pero aniya, kung hindi naman siya matatanggap sa grupo ay magiging independent na lamang siya gaya ng marami ring miyembro ng House of Representatives. Wala pa naman. Kung tatanggapin nila ako, pupunta ako ron dahil yun ang nakalagay sa batas Tuntunin Pero pag hindi ako tinanggap, sapagkat alam mo naman ang minority namin, ikaw rin naman naging kasama ka rin naman sa House of Representatives. Majority din. Kasama rin nila yan. So pag hindi nila akong tinanggap doon, magiging independent na lang ako. Ayon kay Congressman Marcoleta, hindi raw siya kinausap ni House Speaker Martin Romualdez matapos siyang matanggal sa mga naturang komite sa Kongreso. Una na rito, sinabi ni Marcoleta na naniniwala siya na kaya siya tinanggal ay dahil sa pagsunod niya sa mga tuntunin ng mababang kapulungan. Dahil siguro ang nilalaban ko naman puro mga established rules Mga tuntunin din naman sa House Lalo na yung mga tradisyon. Ayaw na nila sigurong gamitin namin yung matagal na namin pinangangalaga ang mga unwritten rules at traditions. Pati yung House rules ayaw na rin nila sigurong gamitin. Sana itapon na lang namin para wala na lang rules. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, hindi naman daw dapat pangambahan ang lumabas na bagong variant ng COVID-19 na XEC na natukoy sa Germany. Ayon sa isang vaccine development expert, bagamat mild lang ito at normal sa virus na mag-mutate, kailangan pa rin mag-ingat lalo na ang may mga comorbidities at iba pang sakit. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Tina Nolasco.
Walang dapat ikabahala pero dapat pa ring mag-ingat. Itong sinabi ni DOST Vaccine Development Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani kaugnay sa bagong variant ng COVID-19 na XEC na natukoy sa Germany nitong Agosto. Sa ulat, 13% ang lahat ng COVID-19 cases sa Germany ay natuklasang mula sa nasabing bagong variant. Nasa 600 kaso naman ang natukoy sa 27 bansa sa Europe, North America at Asia. Ayon kay Dr. Gloriani, normal sa isang virus ang mag-mutate dahil patuloy ang transmission nito at itong bagong variant ay dalawang klase na nag-combine bunsod ng genetic material nito na naghalo. Combinant, dalawang klaseng types or strains na tinatawag na naghalo. Oo, nyari sa isang tao, dalawa yung nakuha niya. So, nagre-recombine. Meron din ganong property ang mga viruses. Yung genetic material nila, yung mga DNA nila naghahalo. Kaya ito, dalawang klase pa siya. Gayunman, paalala ni Gloriani, kahit mild lang ang XEC variant, dapat pa rin mag-ingat lalo na ang mga may comorbidity o may iba pang sakit. So, hindi natin dapat ikabahala. Siyempre, alam niyo naman galing nanggaling tayo sa pandemya. Tayo, pero mag-ingat pa rin tayo kasi nga, sipon, ubo, kahit ano yan, no? Ayaw natin magkaroon ng ganyang mga sakit. Pero hindi maiwasan yung pag-mutate ng virus kasi gano'n ang mga viruses eh. May mas mabilis mag-mutate, may mas... So yun. Una nang sinabi ng Department of Health na sa ngayon wala pang natutukoy na kaso ng naturang bagong COVID-19 variant sa bansa at hindi pa imamandato ang pagsusuot ng face mask dahil hindi ito dapat katakutan. Para sa MBC TV Network News, ito si Tina Nolasco. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, halos hindi gumagalaw si Bagyong Julian sa silangan ng Batanes sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 525 kilometers. Silangan ng Itbay at Batanes habang taglay ang lakas na 55 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible itong lumakas bilang tropical storm within the next 24 hours at maging typhoon pagsapit ng Lunes o Martes. Sa forecast track ng Weather Bureau, tinatayang magtatagal ito ng 5 araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gagalaw ito patimog simula ngayong araw hanggang sa Linggo bago ito kumilos pahilaga sa Linggo hanggang sa Miyerkules. Wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa pero direkta na itong magpapaulan sa bahagi ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Ilocos Norte. Samantala, fair weather condition naman ang aasahan sa Visayas at Mindanao, liban na lang sa localized thunderstorms sa hapon at sa gabi. Patuloy rin nating binabantayan ang LPA at isa pang tropical depression na nasa labas ng PAR pero sa ngayon, hindi sila tinatayang papasok sa ating katubigan. Samantala, silipin naman natin ang isa pang sama ng panahon na nagbabantang humagupit ngayon sa Amerika, si Hurricane Helene. Si Helene ay isang Category 4 storm na nakatakdang maglandfall sa northwest coast ng Florida. Taglay ang lakas na 114 miles per hour. Ayon sa kanilang forecast, may dala itong banta ng nightmare at unsurvivable na storm surge na posibleng tumaas hanggang 20 feet. Higit 600 naman na libong kabahayan ang nawalan na ng kuryente, habang nagdeklara na rin ng state of emergency ang mga estado ng Georgia, Alabama, Carolinas at Virginia. Saan ka man sa mundo, maging alerto at mag-iingat po tayo palagi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Unity at teamwork upang may pagpatuloy ang tagumpay ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ang binigyan diin ni Police Brigadier General Nicolas Torre III kasunod ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong direktor ng Premier Investigating Arm ng Philippine National Police. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Binigyang diin ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ang kahalagahan ng unity at teamwork para maipagpatuloy ang tagumpay ng Criminal Investigation and Detection Group. Yan ang mensahe ng 54 anyos na general sa kanyang formal na pagkakaluklok bilang ika-49 na direktor ng Premier Investigating Arm ng Philippine National Police sa turnover ceremony na isinagawa sa Campo Crame,
Kinilala ni Torre ang tagumpay ng sinundang si Police Major General Leo Francisco na siyang nanguna sa pagbaklas sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Kumpiyansa naman ng general sa gagampanang tungkulin lalo't pamilyar na umano siya sa operasyon ng CIDG noong siya ay nagsilbing Deputy Directorate for Operations. Sa hiwalay na panayam ng DZRH, sinabi ni Torre na handa niyang tugisin ng iba pang wanted na high-profile na personalidad kahit magtago pa sila sa lupa. Pag minuto sa atin na hanapin natin. Wag lang silang magtago sa ilalim ng lupa. Kaya magtago sila sa ilalim ng lupa. Tutuntunin mo pa rin. Ayon sa PNP Public Information Office, marain din ang utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kay Torre na magkaroon ng internal cleansing sa CIDG. Bago sa nabanggit na tanggapan, pinangungunahan ng opisyal ng Davao Regional Police Office na silang nakahuli sa maimpluwensyang umano'y human trafficker na si Pastor Apollo Kibuloy. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula na ang buhay kolehiyo ng eldest daughter ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Mary. At syempre, bilang suporta, present din sa first day of school ng kanilang princess, ang mag-asawang Manny at Jinky na lumipad patungong London. Ang pasilip sa pinasukang University ni Mary at pamamasyal ng pamilya Pacquiao, tutukan sa aking showbiz report. Full support ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao sa first day of school ng kanilang anak na si Mary sa London, United Kingdom. Present din ang Kuya Michael nito sa kanyang school tour sa Royal Holloway, University of London. Sa mga sumunod pang post, makikita ang pagiging hands-on ni pambansang kamao na inaayos ang kwarto ng dalagang anak sa titirhan nito. Habang abala naman sa kusina si Mommy Jinky na bagamat aminadong malungkutan niya dahil mawawalay sa anak ay buo ang suporta para sa pangarap ng kanilang princess na si Mary. Bago nga ang pasukan, makikitang namasyal ang pamilya Pacquiao sa ilang tourist spots doon gaya ng Stonehenge at syempre di mawala ang fan pick tanaw ang iconic Big Ben. Si Mary ang pangatlo sa 5 anak ni Manny at Jinky. Sumunod sa kanya si Queenie na emosyonal ang ihatid ang kanyang ate sa airport. Kung matatandaan, October last year, nagdiwang 17th birthday si Mary kung saan present ang K-pop superstar na si Hyunyuk ng Super Junior. Sa aking pagbabalik, sama-sama nating kilalanin kung sino ang first ever superhero na ginawa ng star sa iconic Walk of Fame sa Hollywood. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pagpili ni Pangulong Bongbong Marcos kay Senator Lapid sa senatorial slate, itinuturing na malaking hamon ng mambabatas. Sa MBC TV correspondents, 2 hinihinalang tulak ng ilegal na droga, arestado naman sa Davao City. Sa TNVS, viral baby hippo at social media darling na si Mu Deng sasailalim sa patent at trademark registration. Sa MBC TV Sports, Alyssa Valdez posibleng magbalik aksyon sa susunod na All-Filipino Conference. At sa Showbiz Spotted, Batman, kauna-unahang superhero na bibigyan ng star sa Hollywood Walk of Fame. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagpasalamat naman si Senator Lito Lapid sa pagkakabilang nito sa line-up ng alyansa para sa Bagong Pilipinas Coalition ni Pangulong Bongbong Marcos para sa 2025 midterm elections. Anya, masipagpapatuloy nito ang mga nasimulang mga proyekto at programa para sa publiko. Narito ang buong ulat ni Raymond Dadpaas. Nagpasalamat si Senador Lito Lapid at napasama siya sa 12 kandidato para sa senador ng Bagong Pilipinas Coalition para sa 2025 midterm election. Ayon kay Lapid, lalo niyang pagsikapang ipagpatuloy ang mga nasimulang mga proyekto at mga programa.
lalo na sa larangan ng edukasyon, kalusugan, infrastruktura, trabaho, turismo at agrikultura. Siya ay consistent na nasa top 12 sa mga senatorial survey. Kabilang sa mga batas na kanyang inakda ay ang Free Legal Assistance Act, Republic Act No. 11767 o the Foundling Recognition and Protection Act, Republic Act No. 11551, ang integration ng labor rights education sa tertiary education curriculum at iba pang mahalagang panukalang batas na nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating mahal na Pangulo, na si Bongbong Marcos, at nasama tayo dito sa Bagong Pilipinas na koalisyon na isa ako sa 12 napili. Maraming salamat po. Kasama niya sa Bagong Pilipinas Coalition sina Secretary Benhar Abalos, Mayor Abby Binay, Senador Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Jaime Marcos, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Camille Villar. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa halip na minimum wage ay dapat na living wage ang ipagkaloob sa mga manggagawang Pilipino. Itong isinusulong ng Trabaho Party List upang mabigyan ng sapat na kita at mas mataas na kalidad ng pamumuhay maging ang kanilang mga pamilya. Nagbabalik si Edniel Parosa. Naniniwala ang Trabaho Party List na sa halip na minimum wage, living wage ang dapat ipagkaloob upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipinong manggagawa at kanilang mga pamilya. Ayon sa grupo, dapat itulak ang naturang panukala upang matiyak na sapat ang kita ng bawat nagtatrabaho para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman, kinikilala ng grupo ang kahalagahan ng balanseng usapin sa pasahod kung saan isinasaalang-alang din ang kapakanan hindi lamang ng mga manggagawa kundi pati na rin ng mga employer. Paliwanag ng party list, hindi naman sa paraang panggigipit ng mga employer ang gagawin upang makamit ang living wage, kundi sa pagpapalakas ng iba't ibang sektor ng ekonomiya para sa masamang pag-unlad ng mga negosyante at manggagawa. Ayon sa trabaho, equitable o makatarungang dapat ang kasalukuyang sistema kahit magkakaiba ang rate ng minimum wage sa bawat rehiyon. Para makamit ito, mahalaga umanom tutukan ngayon ang tamang pag-set ng minimum wage sa bawat rehiyon upang matiyak na ito ay angkop at patas. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang security guard matapos magbaril sa sarili sa probinsya ng Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dadondaspat ang biktima na kinilalang si Danilo Yancy Libuan, 59 anyos, security guard at residente ng barangay Nandacan Bautista matapos itong magbaril sa sarili. Sa ulat ni Acting Chief of Police Captain Reynaldo Malyare, nag-report ang gwardyang si Richard Padilla, 32 anyos, kasamahan ng biktima na kinuha umano ni Libuan ang service firearms niya. Kaya't nag-imbestiga ang mga pulis. Nireview ang CCTV kung sa'y nakita ang pagkakuha ng biktima sa baril. Kaya tinungo ng mga pulis ang bahay ni Libuan kasamang barangay chairman at nang makaharap na nila ito, inamin naman na kinuha nga niya ang baril ng kanyang kasamahan. Nagpaalam itong kukunin sa kanilang silid ang baril, subalit isang putok ang umalingaw-ngaw na ipinutok pala nito sa kanyang bibig ang baril na tumagos ang bala sa kanyang batok. Nadala pa ito sa paggamutan kung saan idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Nabawi ang naturang baril ng caliber 9mm at isang basyo ng naturang armas ang natagpuan ng mga investigador. Ito si Freddy Fajardo, Aris 38, nag-uulat, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Himas Rias ang 2 tulak ng illegal na droga matapos nasakuti sa ikinasang drug bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Balyog Police Station sa ilalim ng direktang pangasiwa ni Station Commander Police Major Harold Ontalan dakong 1:33 kayo na madaling araw, Setyembre 27, 2024 sa Susana Homes Basketball Court, Barangay Balyog, Talomo District, Davao City. Ang mga naresto ay nakilalang sina alias Brad, 40 anyos, tubong padadadabot
Davao del Sur at kasalukuyang nakatira sa Purok 1, Barangay Balyok, Talomo District, Davao City, at si alias Kits, 38 anyos, tubong Baganga, Davao Oriental, at kasalukuyang nakatira sa Susana Homes, Barangay Balyok, Talomo District. Ayon kay Police Major Ontalan, nahuli sa akto na nagbebenta ng iligal na droga ang dalawang suspek. Nakuha sa posisyon ng mga suspek ang 3 pagiti sa hinihinalang shabu na may standard drug value price na 8,092 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Balyok Police Station ang dalawang narestong suspek at naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Deng in the house. All smiles ngayon ang online community sa pagdating ng rising social media darling na si Mudeng, ang viral at cute na baby hippopotamus mula Thailand. At dahil nga naglipana na ang memeable photos, videos at samot-saring content nito online, nakatakdang ipapatent at ipatrademark ang baby hippo para hindi ito pagkakitaan ng ibang tao. Kilalanin si Mudeng sa trending report ni Arnold Herrera. Mula sa samot-saring memes hanggang sa kwelang video edits, isang it girl ang bumibihag ngayon sa puso ng mga netizen. Meet Mudeng o bouncy pork sa wikang Thai, ang very demure at very cutesy na baby hippopotamus mula sa isang zoo sa Thailand at kasalukuyang pinagkakaguluhan sa social media. Nagsimula itong sumikat ng kagiliwan ng publiko ang kanyang adorable baby photos at videos na binagayan pa ng feisty nature nito na mahilig mangagat, bagay na mas lalong nagpataas ng kanyang star value. Matapos mag-viral ng bagong social media darling, lampas triple na ang idinami ng kanilang daily visitors na naglalaro na ngayon mula 4,000 hanggang sa higit 10,000 bisita kada araw. Ang ibang kumpanya pa nga, sinakyan na rin ang hype sa baby hippo bilang marketing strategy. Kaya naman napagdesisyonan ng zoo management na ipapatent at ipa-trademark si Mudeng upang makalikom ng sapat na pondo para sa kanilang animal welfare programs at maiwasang pagkakitaan ng ibang tao ang viral baby hippo. Makatutulong ito lalo't nagsasagawa ng breeder programs ang zoo para sa mga endangered species tulad ng pygmy hippopotamus sa gitna ng banta ng poachers at kawalan ng habitat. Sa ngayon, dinadagsa rin ng publiko ang kanilang ibinibentang Mudeng merch items tulad na lang ng shirt at pantalon. At kung hindi naman daw afford ng bulsa na dayuhin si Mudeng, ay maaari naman itong panoorin sa kanilang 24-hour live feed na nakatakdang ilunsad sa susunod na linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, matapos ang pagiging absent sa PVL court ng ilang season, si The Phenom Alyssa Valdez may naging pahayag patungkol sa kanyang inaabangang pagbabalik at muling paglalaro kasama ang mga teammate sa Creamline Cool Smasher. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Matapos ang ilang season ng pananatili sa sideline, nalalapit na ang pagbabalik aksyon ng The Phenom na si Alyssa Valdez sa Premier Volleyball League para muling maglaro sa Creamline Cool Smashers. After a week or two, we're gonna go back to the lab, train again. But for me, I'm still doing my therapy and conditioning training para mas makasabay ako pagbalik namin sa training. Training, pagbabalik, kailan mo ba na-expect na magbabalik ka? Well, hopefully this coming All-Filipino Conference, this next conference na makabalik na rin po talaga ako. I miss playing volleyball, I miss my teammates on the court. The thrill of the games, talagang iba talaga pag nanonood ka lang din kasi sa part pag naglalaro ka. So, yeah, I'm really looking forward and hopefully magkita-kita tayo sa next conference. Magugunitang nagtamo si Alyssa ng knee injury sa bronze medal match-up nito kontra Cherry Tigo para sa 2022 Reinforced Conference. Samantala,
At bagamat bigong makalaro sa makasaysayang Grand Slam ng Creamline para sa 2024 season ng PVL, ipinaramdam pa rin ni Alyssa ang kanyang full support para sa team. Well, I'm always there in practice also, even if I'm just doing therapy. I make sure na my presence is always there, looking at them, seeing them, looking them in the eye, tapping their backs. So, ganun lang, mga little gesture. But since we've been together for so long, I think yung maliliit na mga bagay na yun, it does matter and it adds up na talagang sa mas malalaking bagay. So, yun lang yung actually ginagawa ko doon. At mensahe nito sa mga taga-suporta. Maraming salamat po sa mga dasal and supportan niyo po sa amin and manalo matalo, andyan po kayo. And I really do hope and pray po na sana positive vibes lang tayo and good vibes lang tayo what we're sharing on social media, and hopefully we always think before we click para po hindi tayo makaabala din sa mga iba and talagang walang fake news na din ng mga kumalat. So that's all. Thank you guys! At kapa, matipunong katawan at syempre di mawawala ang iconic logo ng Paniki. Sinong di nakakilala kay Batman? Ang binansagang The Dark Knight, laman ng mga balita matapos bumaba sa lupa para sa iginawad sa kanyang star sa Hollywood Walk of Fame. Ang first ever superhero na binigyang pagkilala rito, panoorin sa aking Showbiz Report. The Hollywood Walk of Fame, Batman! You heard it right! Kabilang na rin sa legendary Walk of Fame sa Hollywood ang iconic fictional character na si Batman. Siya na ang ika-2,790 na personalidad at kauna-unahang superhero na ginawa ng star. Dahil dito, kilala din si Batman ng Guinness World Records para sa kanyang pambihirang milestone. Kahanay na nito ngayon ang American actor na si Adam West na siyang gumanap bilang Batman, kaya din ang co-creator ng sikat na superhero na si Bob Kane. Speaking of Bob Kane, katuwang si Bill Finger, pinuo nito si Batman para sa DC Comics. Una itong nasilayan sa Detective Comics number 27 taong 1939 at patuloy pa rin ipinakikilala hanggang sa bagong henerasyon. Isa ito sa mga sinasabing self-made superhero na hinangaan, hindi dahil sa kanyang powers, kundi sa kanyang talino, determinasyon at pagiging techie. Samantala, bagamat si Batman ang first superhero na binigyan ng star sa Walk of Fame, hindi naman siya ang first fictional character. Una na kasing binigyang pagkilala rito sina Mickey Mouse, kanyang longtime sweetheart na si Minnie, gayon din sina Tinkerbell at Shrek. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel at Jalika Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Happy Friday! Maraming salamat, Showbiz Angel, at happy weekend and happy Friday. Oo nga, happy Friday, Angel. Pero bago lamang po tayo magtapos, sa kapapasok lang na balita, attempted homicide ang isinampang kaso ng piskal laban kay John Anthony Walker Amores at sa kapatid nitong si John Red Walker Amores sa Municipal Circuit Trial Court. Mula ito sa inisyal na rekomendasyon ng Lumban PNP na attempted murder. Inirekomenda rin ang piyansa laban sa dalawang akusado. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Biyernes. Siyempre, bago tayo magtapos, meron na lamang po tayong 89 na araw, 90 days bago ang araw ng Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli next week, araw ng Lunes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.